So ang topic natin ay the godly family. Okay? So bago natin to gawin, lahat tayo alam natin yung 7 mountains, hindi ba? Kailangan alam natin, i-claim natin yon, akyatin natin, i-occupy natin. Lahat tayo, we must climb and occupy the mountain of family. Alam niyo po ba yung lahat ng sinabi kong 6 other mountains, at this point, they are fighting against family. Pumunta ka sa ibang bansa, yung government, binabago na. Parang gusto nilang wasakin ng families. Yung media natin ngayon, napapansin niyo po ba, talagang binobombard ng mga maling katuruan. Pag hindi mo na correct yung kaisipan mo, lalong-lalo na yung mga bata, papasok na kagad yung mga maling teaching. Winawasak nila ang family. Amen? Even our arts, yung entertainment, nalalayo ang mga tao sa tuwing na pagkakilala sa Diyos. Lahat yan, pati sports. Even the government, di ba sa ibang bansa, bawal na ang hindi ka magkakasal ng same-sex marriage. Minsan nga, meron na nga ngayon sa bandang Europe, pwede nang ikasal ang tao at saka hayop. Meron nga ngayon, nag-propose AI eh. Nabasa niyo na ba yun? AI, pwede niyang pakasalan, tama, di ba? Lahat yan, ano pa ba yung atin dyan dapat? Even religion sa ibang bansa. Meron na mga tumatayong mga homosexuals as pastors. Inaalaw ng mga congregation. So nakikita natin, we must stand our ground as a family. Dapat biblical, dapat ang Diyos talaga ang nandoon sa kalagitnaan natin. Do you agree? Amen. So doon tayo magsisimula. Importante na malaman natin gaano ka-importante ang family sa Diyos. Okay, nakikita nyo ba ito? Ako, alam ko Pastor Elmer ay may ministry sa jail. Kami rin ay may ministry rin kami for one time doon. Nakikita nyo ba? Habang kami ay nagkakaroon ng weekly doon, no, na parang outreach, alam mo, meron isang nagtanong sa akin after nung pagtuturo, sabi niya, parang ano ang karapatan mong magsalita sa amin? Ang sabi niya sa akin, ikaw ay mukhang mayaman, mukhang maganda ang iyong pinag-aralan. Kami, parang sinasabi niya, mahirap lang kami. Kami ay dumaan sa matinding pagsubok. Alam niyo, hindi ko sinasabi na angat tayo, no? Ang gusto ko lang makita, itong mga taong nakapresong ito, alam niyo bakit sila nakulong? Alam natin, gumawa sila ng masama. Tama ba? Agree po ba tayo? Siguro marami din dyan ay hindi naman tunay na sila ang may sala. Pero yung pinaka-point natin, most of them, may maling ginawa na dapat ay parusahan. Pero alam nyo, ang pinaka-point, pag tinukoy mo, bakit sila nandyan? Walang pagkakilala sa Diyos. As plain as that. Kaya pag nag-share ka, yung iba nire-reject pa eh. Nandoon na sila sa matinding pagsubok na dapat magbago, hindi pa rin nila mag-grasp. Ang tigas ng puso. Pero yung mga taong nasi-share natin, nagpapakumbaba, may pagbabago. Amen po ba? Because whom the Son has set free is free indeed. Ang Diyos lang papalaya sa kanila. But kailangan natin maintindihan, itong mga taong nakakulong, hindi naman sila matanda na nung nakulong eh. Simula pa lang, sa batang edad pa lang, nagsisimula na ang direksyon ng kanilang buhay. Nakukuha ba natin? It is for you and for me as parents to see to it that our children will grow up to be godly. Kaya nga, godly family. A godly family will produce godly offsprings. Amen po ba? Kung walang Diyos sa iyong tahanan, definitely, kung saan-saan yan pupunta. Sa dami ng influences ngayon sa mundo natin, madali yan maagaw. Kahit nga ang matanda na, kahit na nga tayo, naaagaw pa eh. Paano pa kaya ang bata? Wala silang fighting chance kung sa bahay pa lang ay mali na ang ating pagpapalaki. Kung may kakulangan na doon. This point, dito kaya tayo importanteng naririto, maaring sa iba ito ay parang periodic maintenance check-up na lang. Pero alam mo, habang hinahanda namin ito ni Villas, grabe, nangungusap ang Diyos sa amin. Iba-ibang mga tao, alam namin na dapat ay okay na sila, pero they come forward sa amin because of the work of the Spirit, nare-reveal na meron silang may pinagdaraanan. Pag tinignan mo,
Parang okay sila. Pero pag nakausap mo na, unti-unting nawawasak yung kanyang family. Kaya dapat importante tayo. Kahit na narinig nyo na ito, this is a check-up for us. Why? Because the enemy will only come in through these doors. Kailangan masara natin ito. Amen? So tandaan natin, mahal nyo ba ang inyong mga anak? Then we must fight for them. Yung mga anak natin at yung mga anak nila. Alam natin, iba-iba ang estado natin. No? There will be single parents here. There will be, yung iba ay separated. Yung iba ay widowed. Yung iba may spiritual. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng spiritual singles? Ako, kunwari, ako ay Christian na. Pero yung wife ko ay hindi pa ang tawag sa iyo ay spiritually single. Yun yung term. Okay? Si Villas noon was spiritually single. Kasi married na kami, pero hindi pa ako Kristiyano. Di ba? Pero nanalangin siya, kaya ako ay na-born again. Amen? That is the power of prayer. So remember, ang bawat isa sa atin, dapat alam ano ang inatang ng Diyos sa atin. Sabi dito sa Malakayas 2:14-15, itinatanong ninyo kung bakit. Yung tanong dito, bakit daw hindi siya nabe-bless? Parang iyak siya ng iyak, you flood the Lord's altar with tears, pero walang effect, walang pagpapala. Yun yung starting point dito. Kaya tinatanong niya, ang Diyos ang nagsasalita. Saksi si Yahweh na kayo'y sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang, pinakasalan ninyo ng kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako. Sa English, yung pangakong yon ay term covenant. Ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayong magiging tapat sa Kanya. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya't huwag ninyong pagtaksilan ang babaeng pinakasalan nyo nang kayo'y kabataan pa. So napakalinaw dito. Nakita niyo po ba? Ang Diyos ang saksi sa atin, sa marriage natin. Pag sinabing saksi, tinitignan niya anong nangyari. No, pag ako'y nagkakasal, kaya nga may pre-marriage counseling para malaman nila kung ano ang kanilang pinapasok. Kasi maraming marriages fail because they do not know what they are getting into. Di ba? Napakadali. Pag nasa US ka, ang dali ipakasal, ang dali din mag-divorce. In 1 hour, pwede kang divorce kagad eh. Hindi ba? So wala nang pag-iisip kasi hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng marriage. Ang marriage, pag ikaw ay nag-say ng yes sa iyong asawa, sa harap ng pastor o ng pari, that is a sealing of the covenant. Kaya bilang pastor, dapat inaalam natin, sure na ba kayo na kayong dalawa ay magsasama bilang asawa at mag-asawa? Amen ba? Hanggang sa dulo ha, nagkakasal na ako ha. Tinatanong ba daw, meron ba ditong hindi sumasang-ayon sa pag-iisang dibdib ng dalawang ito? Pag meron, sasabihin ko, di itigil lang kasal. Nakita niyo ba yung sa mga sine? Itigil lang kasal. Di ba? Pag may umangal, itigil. Ngayon, kung tuloy, walang umaangal sa mga sponsors, tatanungin pa rin yung mag-asawa, sigurado ka na ba? Sa iyong desisyon? Why? Because this is a lifetime commitment. Amen po ba? Tanong ka sa mga may asawa, sigurado ka pa rin ba? Sigurado pa ba? Okay. Tignan nyo ito ha. Sabi sa 15, pag talagang nanalangin ka, ang Diyos ang magbubuklod sa inyo. Sa dami-dami ng kakilala nating babae o lalaki, bakit si misis mo, bakit si asawa mo ang iyong napangasawa? Naisip nyo ba yon? Naisip nyo ba yon? Okay? So sabi dito, ang Diyos ang nag-isa sa atin, sa katawan at sa spirito. Pero sabi dito, ano daw ang purpose niya? Ano ang purpose para tayo ay maging mag-asawa? Ang linaw-linaw dito, sabi, ako lang pala yung may ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Clear ba? Yung reason? Kasi kailangan tayo godly family produces godly offsprings. As simple as that. Kaya kailangan manindigan tayo ha, makadiyos ang ating tahanan. Maraming gustong magwasak ng ating families. And remember, Satan, the devil, wants to destroy families by starting with our marriages. Yun lang ang purpose niya. Yun lang yung layunin niya, objective niya.
Pag winasak niya ang pagsasamahan ng dalawang mag-asawa, wasak na ang family. Yung mga anak, mapapariwara na yan. Yan yung reason bakit doon sa mga nakakulong, tanungin nyo sila, most of them come from broken families. Most. Alam mo, may nakausap ako doon, napakayaman niya. Matalino siya, pero nakulong siya. Parang fraud, millions. Sabi niya, okay naman po ang family ko. Ibig sabihin, lumaki siya maganda. Pero somewhere along the way, hindi na natin alam yan kasi maraming dynamics yan, ano? Pero sinasabi niya, hindi niya nakita o yung pagpapalaki ng ama na tama sa kanya. Grabe, ano? So nakikita natin, grabe pala ang responsibility ng mga magulang para sa future ng kanilang mga anak. Alam na natin yan na, kaya kailangan natin pag-aralan ng mabuti. Kaya huwag ninyong pagtaksilan ang babaeng pinakasalan nyo ng kayo'y kabataan pa. Okay? Pakisabi nga sa yung katabi, no left turn. Bawal ang kumaliwa. Okay? Tama ba? Malinaw ba? Okay. Tandaan ninyo, hindi ka magiging mabuting parent kung hindi ka mabuting asawa. Yan lang yung sinasabi ni Malakayas. Hindi ba? So kailangan maging mabuting asawa tayo. And almost automatically, magiging mabuting parent ka. Pero sa Bible, tignan ninyo ha, hindi ibig sabihin ay mabuti yung hari, yung susunod na hari o anak niya ay naging mabuti rin. Kasi maraming dynamics yan maraming ang influences Kaya right now, as we study, dapat alam natin kung ano ang gagawin natin for us to raise up godly children. Amen? So ngayon, tandaan ninyo, yung inyong mga vows, hawakan nyo nga ang kamay ng inyong asawa. O basahin niyo yun, tapos ilagay niyo yung pangalan niyo doon. I, Rico, take thee, Villas, to be my wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us part. Amen? Pag ako nagkakasal, palagi kong sinasabi, kulang yan. Kasi ang dapat mong ilagay ay, so help me God. Yung pangakong yan, hindi mo magagawa talaga. Grabe. Di ba? Ano na cliché na to Palagi kong sinasabi, sa umpisa lang mahirap ang pag-aasawa, di ba? Habang tumatagal, mas binago nyo, pahirap ng pahirap. Ako, lalong humihirap lang Di ba? Pero when God is in the center of your lives, of your marriages, there are miracles. Because the first miracle of Jesus was turning water into wine in the marriage of Cana in Galilee. So pag nasa sentro ng ating buhay, ng ating pag-iisang dibdib, si Jesus, definitely miracles will come. Amen? So yun yung nais natin. But remember, without God's help, you can never succeed in marriage, definitely in parenting. Amen? Kaya ito, sa Genesis 2:24-25, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. Adam and his wife were both naked and they felt no shame. Ulitin natin, these are very foundational. So sinasabi dito, yung lalaki ay magpapaalam sa kanyang mga magulang, tatay at nanay, and then magiging isa sila ng kanilang asawa at sila ay magiging isang flesh. And then, after that, Adam and his wife were both naked and they felt no shame. Sa atin, dapat tinuturo natin ito sa lahat because there is very basic. Ang sex ay para lamang sa mag-asawa. Amen po ba? Kung hindi pa kasal, ay hindi pa pwede. Agree po ba tayo? Kunwari, may nagliligaw tayo. Tapos sabi niya, nag-yes na yung girlfriend mo sa'yo. Meron ako yung MU. Alam niyo ba isip ng MU? Ha? Ano no? Malabong usap. Akala ko mukha unggoy May mutual understanding na. Nag-agree na kayo. Boyfriend, girlfriend. Pwede na ba? Pwede na ba, Kuya Mike, pag boyfriend, girlfriend? Nag-yes na Pinahayag na yung pagmamahal. Hindi pa pwede. Bakit? Wala pang kasal. Alam nyo na, girlfriend, mabuti naman siya. Tapos, namanhi ka na. Sinabi na mahal ko po ang inyong anak. Magpapakasal na po kung pinaplano na namin.
Pwede na bang isurrender ang bataan? Hindi pa? Bakit? Kailan dapat? After wedding. Amen. Ay, kunwari, birthday ng lalaki, pwede man mag-request, birthday gift naman, love naman kita eh. Pwede ba? Eh, may love naman. Di ba may pagmamahal naman? May love? Hindi pa rin pwede. Hindi pa pwede. Ngayon, kunwari, eto na yung araw ng kasal. Alam nyo ba pag kasal, nandun na sa hotel yan usually. Nandun na lahat, di po ba? Malapit na. Eh, talaga naman, oras na lang ang binibilang. Kakatok yung lalaki. Pwede na ba? Pwede na? Hindi. Kasi wala pang kasal. Eh, pag nandyan na, nandun na. Yung dulong-dulo, anong sinasabi ng ano? By the power vested upon me by the Republic of the Philippines and the Church, I now pronounce you man and wife. Sasabihin ko na ngayon, sa lalaki, tataas na yung veil, you may now? Hindi mo na, you may say thank you to your guests. Masyado kayo mabilis eh. Hindi, binasbasan ko na. Kayo ay kasal na sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Pwede na ba? Hindi pa, reception pa eh. Ang bilis nyo talaga. Kala ko makakapaghintay kayo. Okay? Kiss lang. Amen. So, tandaan natin, very basic ito, pero sa atin, kasi parang bago na yung pananaw, ano? Nag-agree na tayo sa ating mga anak na pwede ito. Kahit sa church. We will stand our ground. Hindi tayo mag-aalaw nito kasi magre-ripple effect yan. So, kailangan alam natin ang sinasabi ng Diyos, be holy, for I am holy. Amen po ba? And then, babalik ko siya. Okay. And then, sabi dito, okay? And they felt no shame. Ibig sabihin, ang bilis lumalis. Ayan. And then, eto sa Matthew 19, gamitin na ito. May points lang tayong ni-emphasize dito. So, made them male and female. Yun ang ikakasal ha, male and female. Adam and Eve, hindi Adam and Steve. Hindi Madam and Eve. Kasi marami ng katuruan sa church, sa US, Canada, pwede na eh. Pero sa atin, the Bible says, hindi pa rin siya allowed. And He will not allow it, okay? Because His word remains eternal. Forever na yan eh. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh, okay? Therefore, what God has joined together, let no one separate. Point ko yon. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Dito, sa mag-aasawa, sino dito ang 24 hours na magkasama sa bahay? Meron? Ako, umaalis din ng bahay. Kahit work from home. Hindi ba? Naintindihan natin? Hindi na tayo 24 hours magkasama. Yung iba nag-work, iba pa nga yung time. Minsan naman, mahaba ang panahon sa bahay, pero hindi pa rin nagkakaintindihan. Kulang pa rin sa communication. Do you agree? Pwedeng hi, hello, pero hindi malalim. Amen? Ngayon, sa ating church, I propose, at yun yung aming pinag-aralan at masidhi naming ninanais, na husband and wife together in a cell. Yun yung biblical. Ulitin natin. Sabi ng salita ng Diyos, what God has joined together, let no one separate. Sa church, may men's, may women's fellowship, tapos walang couples na magkasama. In our experience, alam nyo maraming iba umaalis kasi hindi sila nami-minister to as husband and wife. Of course, pwede magsama ang husbands, pwede magsama ang women. Di ba? Pero hindi yun yung main. Kasi you are going against God's idea. Nakukuha ba natin? Pakisabi nga sa yung katabi, everything is permissible. But not everything is beneficial. Okay? Marami nagsasamang fellowship. Katulad sa amin, inaalaw namin magbabasketball, yung mga boys. Pero maganda kasama yung mga ladies. Hindi ba? Pero pag paulit-ulit na yung fellowship nyo, lalaki at babae lang, parang para bang nung kabataan ko,
pag sinabing inuman, inuman lang. Walang higher purpose. Tama ba? Nakukuha po ba natin? Kung tayo magme-men's fellowship tayo, palaging may direksyon to exalt God, to move towards God's plan for us. Hindi lang para mag-relax. Pwede ka nga mag-relax sa bahay kasama ang family. Ba't iiwan mo pa sila? Nakukuha natin yung points? So tandaan natin, it's very important for us to form our cell groups, our family groups in the church. Pag sinabing family group, pati yung mga bata pwedeng kasama when we do the cell groups. Nag-e-enjoy sila. Yun yung bonding talaga. Families ito. Matutuwa kayo makita. Meron nga kami experience, ang mga nagyayaya na ay ang mga bata. Pagpupunta ako dyan sa NJS, sabihin, Pastor, meron po ba tayong couples group sa Friday? Bata ito anak, anak ng mga couples namin. Buti pa sila. And then, sila ang nagdadala sa kanilang parents. Katulad namin, si Jeff, yung eldest ko, siya ang nagdala sa amin sa GIA. Kasi nag-aaral siya sa NJS Tuwing uuwi siya, sinasabi niya meron siyang memory verse. Ang alalang-alala ko, Jesus is the rock. Sabi ko, buti pa yung anak ko meron. Nagbasa ako, 1 Corinthians 10:4, mahaba yun Pero ang natandaan ko, Jesus is the rock. From that time on, nagkaroon ako ng hunger. Sabi ko, itong anak ko, galing. Ako, wala akong alam. Nakukuha po ba natin? Yung children natin, when you come together, husband and wife, strong ang kalalabasan ng ating mga anak. Amen? Kaya let's do it in our churches. Ulitin ko, hindi natin sinasabing bububugin niyo yung men's fellowship and women's fellowship. Pero dapat meron kayong strong couples fellowship. Nandun yung susi, para lahat tayo ay mag-grow kasama ang family. And then, balik ko ulit. One flesh. Okay, magiging isa. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. So let's talk about unities. Again, check up to PMS, Periodic Maintenance Service. I-check natin yung ating estado sa marriage. Number 1, alam natin yung unities. Anong unang unity na dapat inaalagaan natin? Unity in the Spirit. Pag sinabing unity in the Spirit, dapat pareho kaming faith. Para kami nakakapanalangin, palaging magkasama. Alam niyo po ba anong unang regalong binigay sa inyo ng Diyos nung kayo'y kinasal? God gave you a lifetime prayer partner. When two of you on earth agree for whatever you ask for in prayer, it will be done for you by my Father in heaven. Very powerful yung pag-iisang dibdib ninyo, Kasi kung kayo mananalangin together, may kasagutan na kagad ang Diyos. Ang tanong ko sa inyo, nagpe-pray ba kayo together? Alam mo, as we minister, marami kaming nakikilala, matagal na sa church. Hindi nagpe-pray. We will commit ourselves today to truly pray. Walang lalabas ng bahay o ng kwarto hanggang hindi pa nakakapanalangin ang couple. Kayo munang magnanalangin kasi down the line, ipagpe-pray nyo ang inyong mga anak. Amen? And then we will check each other. Yung husband and your wife will check, ano ang quiet time mo? Nagbasa ka ba ng Bible? Anong sinabi ni Lord sa'yo? Anong pinapagawa? Kasi dapat chine-check natin ito Lahat ba tayo ngayon ay nakinig na sa Diyos? Nag-pray na? Bago lumarga? So yun yung unang chine-check. Amen? Let us check each other kung tama yung spirit natin. Kasi nandito ang success, Di ba? The more we go close to God, the more He is near, blessings will be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Amen? Pangalawang dapat mong i-check, yung communication. Kamusta po ba ang social media ninyo? Kamusta ang cellphone ninyo? Alam nyo, dito nakakapasok ang kaaway, Pag ang isang tao ay malayo sa Diyos, of course, lalapit. Kasi dalawa ang lumalapit. Sabi ni Jesus, di ba? The thief only comes to steal, kill, and destroy. But I have come. Meron siyang but. Kasi yung marami ang ini-welcome nila yung kaaway. He will steal, kill, and destroy. Naintindihan ba natin? Then pagdating sa communication, dapat open ang communication natin. Pakisabi sa iyong asawa, no secrets please. Walang sikreto talaga So lahat yan dapat, pati yung cellphone, pati yung Facebook, lahat ng password, pati
Pati yung lumang mga kakilala mo, dapat ay nahayag. Natawa si Amen? Huwag biglang magbubulaga. So, ang tanong ko sa inyo, kayo mag-asawa ba ay nakapag-usap pa ng malaya? Nang walang tinatago? Isang point dito ha, minsan yung isa ay may nararamdaman ng sakit pero hindi pa niya sinasabi. Tama, mali? Lahat, di ba? Kasi nga one na kayo eh. Kailangan i-ano natin yung openness, yung mind. Unity in the mind. Alam nyo ba? Dapat nga bago pa magsalita ay alam mo na. Amen ba? So meron ba tayong unity in the mind? Wala nang secrets? Open na lahat? Kasi dito pumapasok ang kaaway ha? Isa dyan. Then there should be unity in the body. Kamusta ba? My body is made for my wife. My wife's body is made for me. Exclusive tayo. Amen? So dapat very clear yon. No to pornography. As plain as that. Diretso na tayo. Okay? Kailangan malinis talaga tayo, holy tayo. And then, there should be unity in finances. Amen? Ang tanong ko sa inyo, alam nyo ba ang sweldo ng inyong asawa? Alam nyo ba? Eh, yung kabila, alam nyo rin. Baka isa lang nakakaalam eh. Baka yung babae lang nakakaalam. Kung two working families kayo, etong tanong, talagang eto lang ha, sasabihin ko sa inyo, paulit-ulit. Etong 5 unities na ito, dito lang pumapasok ang kaaway. Most marriages fail because of lack of communication, unfaithfulness, kakulangan. Amen? So kung unity, saan na tayo ma? Unity in finances. Paano po kayo magbigay ng inyong tithes as husband and wife? Magkasama, praise the Lord. Marami kami dyan, magkahiwalay, kasi hindi nga alam kung magkano. Oo nga, di ba? Nakakapasok ang kaaway doon kasi hindi mo alam kung saan napupunta. Meron kaming na-mentor, minsan ay may extra packet o may extra wallet. Di ba? Hindi nare-report yung mga komisyon. Eh, mga lalaki, magagaling. Pag binigyan mo nga ng puwang, papasukin yan, hindi ba? Naintindihan ba natin? So, dapat i-check ninyo yung finances ninyo, ha? Your tithes and offering. Sikreto to para tayo ay lumago. Kailangan faithful tayo. Agree po ba tayo? One kayo. Just remember, one kayo in all. Sa lahat. And then finally, there should be unity in the vision. Tayo. Ang goal natin is for me and for my wife to serve the Lord. Yun yung vision natin, to glorify Him in all the things we do in our relationship. And definitely, when our family grows, kasama namin ang mga anak. It becomes a shared ministry. Hindi lang yung lalaki yung nakikita, yun yung dinedevelop natin. When I stand up, my wife is with me. Pag si Pastor Mike, nandiyan si Ate Kim. Palaging dalawa. Kasi we will be standing, making ang tawag dito, ay stand na yung buong family together. Pag ang mag-asawa ay naglilingkod, madali nang maglingkod ang mga anak. Amen po ba? So kailangan, yun yung gagawin natin. Remember not to forget yung 5 unities, dyan lang papasok ang kaaway. Sasarahan mo. Do not give the enemy a foothold. Huwag mo siyang bibigyan. Never give him an inch. Pag pinakawalan mo yan, kakainin. Unti-unti, hindi mo malalaman, malalim na pala yung kinikilos niya sa iyong buhay. Okay? So sabi dito, napaka-importante ang marriage sa Diyos ha. Kaya sabi dito, the two will become one flesh. This is a profound mystery. Okay? Ulitin natin, this is a profound mystery. Hindi po yung asawang babae ang mystery ha. Sabi niya dito, kasi mga babae ang hirap talaga intindihin. Tama ba, Ate Kim? Okay. But sabi niya, I am talking about Christ and the church. Yun yung analogy na ginamit ng Diyos sa atin for us to understand yung great love niya for us. Okay? Sabi, however, each one of you must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Alam niyo po ba,
yung ating marriage is a covenant. Not only a promise to my wife, but a promise to God that I will remain true to my vows hanggang ako'y mamatay. Yun ang ating pinasok. Amen po ba? Kaya nga sabi, pag tayo magbe-break ng bread, this is the new covenant in my blood. Sinasabi ni Jesus. Naging totoo yung covenant kasi ibinigay niya yung kanyang buhay, yung kanyang dugo. Yun din ang pangako natin. Kahit anong mangyari, ako'y magiging tapat sa aking pangako. Amen po ba? Pag ikaw ay ganun ang pananaw mo, then, ang pagpapala ay dadaloy, i-add na lang sa'yo. Yun yung nais natin. So we must love our wives and the wife must respect her husband. Amen? So yun lang gusto namin, respeto. Marami kaming nakakausap, yun lang hinihiling ng lalaki. Dire-respeto. Mga asawang babae, dire-respeto nyo ba ang inyong asawa in every way? Amen. Ang tatanungin natin, yung asawa dapat. Yung asawang lalaki. Palaging ganon. Okay? And then, nandito na tayo. Submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. Mga asawang babae, pwede ba kayong mag-submit sa iyong asawa? Ano bang ibig sabihin ng submit? Magpasakop. Okay, nagpapasakop ba kayo? Tignan nyo ito ha. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church. So yun yung hierarchy. Si Jesus, yung asawang lalaki, and then yung babae. Okay? Christ is the head of the church, His body, of which He is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Paalala lang po ha, mga asawang babae, mag-submit sa inyong asawa sa lahat. Amen? Ang asawang lalaki naman, sinasabi nga natin palagi, no? Love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Mas matindi ang calling sa lalaki, no? Kasi sa lalaki, gave Himself up for her. Buwis buhay. Okay? Ibibigay mo yung buhay para mag-succeed ang iyong marriage. Amen? So, palagi natin tatandaan, mas mataas ang responsibility ng lalaki, ha? Kasi ang lalaki, siya si Christ. Yung babae, siya yung church. Di ba? Ang church ay magsasubmit kay Christ. Kaya tayong mga asawang lalaki, tataas natin yung mandila natin. Amen po ba? Mas malaki ang responsibility natin to keep our families together and successful. Sabi dito, for this reason, a man will leave his father and mother. Inuulit yan and be united to his wife, and the two will become one flesh. In Genesis pa lang, God instituted marriage. This is God's plan. Tapos, alam nyo ba, sabi sa Jeremiah 3:14, God said to faithless Israel, I am your husband. So yung analogy as husband and wife, napakalalim. Kaya kailangan intindihan natin mabuti yung marriage. Sabi sa Malakay, you ask why? It is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. So dito pa lang sa mga verses na ito, pinalagyan ng emphasis ng pagpagkahalaga ng Diyos ang marriages. Kasi yan yung analogy na ginagamit natin. Katulad na nabanggit ko kanina, ano yung unang milagro ng Diyos? He turned water into wine sa marriage sa Cana. And then sa Ephesians 5, yung love na dinidescribe niya ay marriage din. About Christ and the church, which is a profound mystery. Malalim, malalim. Sa Revelations 19:9, sa end na, no? Sa beginning, may marriage, God instituted marriage. Sa gitna, pinapahalaga ng Diyos ang marriage. Chine-check niya yung marriages natin. Sa Ephesians, lahat, pati sa Matthew, pinapakita doon about marriage. But at the end of it all, there will be a wedding supper of the Lamb with the church. Kaya ganun kaimportante, kahalaga ang marriage sa Diyos. Amen? The analogy is Jesus is the bridegroom and the church is the bride. Amen? At alam natin si Jesus, our soon coming King. He's the King of Israel. Winelcome siya. Siya'y namatay. Napako sa krus, napatay, nailibing at nabuhay na muli. Siya ay ngayon ay nasa langit kasama ng Diyos Ama at siya'y babalik na muli. Siya'y babalik bilang ano? Is he still the suffering servant? He is the King of Kings and the Lord of Lords. Si Jesus ay pabalik ng muli. Amen po ba? The husband in the marriage relationship should therefore, kasi tayong husband, sinahalin tulad tayo kay Jesus. Amen po ba? Nakita niyo yung analogy? So tayo bilang mga husband,
tayo rin dapat ang maging king sa ating tahanan. Amen po ba? Pag sinabing king, pinagsisilbihan, ano po? Dapat ganun yung mga asawa, mga anak natin, pinaglilingkuran tayo ng gusto. At tayo yung priest. Pag sinabing priest, nilalapit natin ang ating pamilya sa Diyos. And then pag sinabing prophet, nakakarinig sa Diyos at ipinapahayag sa mga pinapamahalaan. Amen po ba? So, mga asawang lalaki, remember that you are the king. Sabihin mo nga sa iyong sarili, I am a king. I am a priest. And I am a prophet of my family. Okay? So, pag ikaw ay king, yung husband dapat ay maturing bilang king. Amen po ba? Gusto nyo ba yon? Nakakatuwa, ano? May aangal bang mga babae? Ituring nyo daw na parang hari ang inyong mga asawa. Yan ang sabi ng Bible eh. Amen? Ready na ba tayo, mga asawang lalaki? Ang ganda pag ganyan, ano? Amen? Pero tandaan nyo, kung si Jesus ay king, tayo rin dapat ay maging katulad ni Jesus. Alam mo, pag sinabing king dito, hindi yung nakataas lang yung paa mo, magpapahinga ka, lahat ipaglilingkuran ko. May kape, lahat. Di ba? Sino ba dito ang matapang na lalaki? Mga taga. Magpapaalam daw muna bago magtaas ng kamay. Sino ba dito ang taga-saing, taga-laba, taga-luto? Ini-invite ko kayo ha. Narinig ko ito. Meron kami dito, yung uhaw. Alam niyo na yung uhaw, di ba? Union of Husbands Afraid of Wives. Sa mga asawang lalaki. Pero may mas matindi doon yung bagsik. Pakisabi nga bagsik. Bagong alyansa ng mga ginoong sumasang-ayon sa inuutos ng kabiyak. Amen? Oh, mga asawang lalaki, dahil ikaw ang king, dahil ikaw ang hari, ikaw palagi yung may huling salita. Sa anumang desisyon na kailangan mong gawin, tandaan mo, ikaw bilang king, you have the last say. Amen po ba, mga asawang lalaki? 2 words lang. Yes, dear. Totoo yun. Kailangan ganun ang mga asawang lalaki. Kailangan matapang ka, ha? Huwag kang magpapaapi. Okay. So, itaas ang bandila ng mga matatapang na lalaki. Pero alam mo, sinasabi natin, kung si God, kung si Jesus is king at tayo ang king, dapat tama ang ating pananaw about a king. Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. But, sabi niya, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Kapatid, ikaw nga ang hari, pero ikaw ang maglilingkod. Ang linaw-linaw niyan eh. Amen? Kaya nga meron tayong counter-intuitive na tinuturo ang Diyos. Para maging successful ang pamilya mo, huwag kang maging mayabang na ikaw ang lalaki. Ikaw ang hari. Ikaw ang unang maglilingkod. Amen po ba? Greater responsibility ay nakaatang sa mga lalaki. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Yung mindset, yung pananaw, yung isip, yung attitude. Di ba? We should have the same mindset of Christ. Tamang pananaw. Sabi doon, si Jesus, who being very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, and being found in appearance as a man, being made in human likeness, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. So kailangan may pagpapakumbaba tayo, mga asawang lalaki. Katulad ni Kristo, kung si Kristo nga nagpakumbaba, naglingkod, tayo pa kayang mga asawang lalaki? Tayong mga hari sa ating mga tahanan. Amen po ba? So kailangan baguhin na natin yung ating pananaw. Huwag tayong maging mayaman. Kasi ako I experience first hand, meron mga tatay na ganyan. Nakakalungkot yung ending ng kanilang mga anak. Amen? Hindi kasi nila naramdaman yung pag-ibig ng isang ama. Kaya dapat
tama tayo dyan. Mindset ni Christ. Amen, pananaw. And then sabi sa Lucas, maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan. Pause muna ako doon. Yan yung sinasabi, no? Babalik na muli si Kristo. Di ba? Sabi dito, pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan. Kanina sinasabi natin, there will be a wedding supper of the Lamb. Tapos sabi ito, pag tinuloy natin, upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. We will welcome the return of the King. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating sa kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, remember this, magbibihis siya at pauupin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Wow! Nakita nyo ba yon? Pagbabalik na muli ni Kristo, kasi very nature, servant din siya, God and servant. Parang yung reward ng mga naglingkod, magbibihis siya, si Jesus, yung King na babalik. At pauupin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Kung si God, si Jesus, yan yung sinasabi niya sa atin, tayo pa kaya ay magmamayabang at hindi maglilingkod? Yun yung pinaka-point, mga asawang lalaki. Tayo, greater responsibility in us, for us to have a godly marriage, godly family, and godly children, it starts with us. Amen? So kailangan, sabi ito, malaya ako, sabi ni Paul, malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpapaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. May pagpapakumbaba. Service tayo. Servants tayo. Amen? And pag tayo ay nagmahal bilang King, Jesus, we love because He first loved us. Yan yung principle. Kung gusto mong mahalin ka, respetuhin ka, mauna ka. At maluwag na maluwag. Alam ko nandito yung mga nag-seminar before sa Marilao yata, ano? Di ba merong tanong dun eh, paano po ako magsasubmit sa aking asawa kung ang aking asawa ay sunod-sunod na? Di ba? Sabi nga, ang prayer ko po noon ay sana ay kunin na siya ni Lord. Pero dahil na born again, love na love niya na ngayon ang kanyang asawa. Amen po ba? God changes things. Pag ikaw ang naunang magmahal, alam mo, madali na magsambit ang asawa. Agree po ba kayo mga asawang babae? Ulitin ko, pag talagang nakita ng asawang babae na siya ay mahal, all the way, katulad ng sinasabi ng Biblia, di ba madali na mag-submit? Amen. Pero habang hindi pa kayo masyadong minamahal ng gusto, kailangan nyo na rin mag-submit. Yan yung sabi ng Lord eh. Di ba? Submit to your husbands in everything. Malinaw po ba yan? Na-stress ba yung point? Huwag niyong hihintayin na mahalin kayo ng todo-todo bago kayo mag-submit. We start off. Pero kayong mga lalaki, tandaan niyo yung principle, we love because He first loved us. Amen? Mauna tayo. And then for parents, lalong-lalo na lalaki, pag chine-check ko ito, these are just 3 verses emphasizing the fathers. Sabi ito, sa Malakay, He will turn the hearts of the fathers back to their children and the hearts of the children to their fathers so that I will not come and strike the land with complete destruction. Pag hindi natin naayos ang pamilya natin, complete destruction. This is for Israel, but it is also for us. Alam niyo po ba, pag tinignan niyo yung ibang Bible verses, minsan pinapalitan nila yan ng parents eh. Imbis na fathers, parents ang nilalagay nila. Pero as I have studied it, mas maraming verses, pati punta ka dun sa original, fathers talaga ang tinutukoy. Tayo, mga tatay. Okay? Sabi sa Luke 1:17, inulit lang niya. Pero iba na ngayon ha, ang stress, ang ini-stress niya. To turn the hearts of the fathers back to their children and the disobedient to the attitude of the righteous to make ready a people prepared for the Lord. Yung sa Malakay, destruction. Ngayon, prepared for the Lord sa pagbabalik ng muli. Amen po ba? Nakita ba natin yon? Kasi pabalik ng muli ang Diyos. Another verse, sabi sa Ephesians 6:4, fathers, hindi mothers ha, hindi parents, fathers talaga yung nakalagay dyan. Bakit? Kasi alam ng Bible, alam ni Paul na yung fathers ang medyo nakakasakit talaga ng puso. This is not to discount na meron din mga maling mga mothers. Pero the Bible says fathers, kino-call out niya fathers. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So kaya mga tatay ha, tandaan natin, tayo ang may greater responsibility. Sabi dito sa Psalm 68:5-6,
It's very important for us because we all come, iba-iba yung hinaharap natin. Katulad sinabi ko, may single parents dito. Amen po ba? May single parents, may separated, may widowed. Minsan as the marriages are in the rocks. Pero alam niyo, we are here, the home is here, Haven of Mercy and Encouragement, unang-una, to strengthen marriages, to save marriages, restore marriages. Amen? So sabi dito, there is now no condemnation in Christ. Magsama-sama tayo. We need one another. Especially yung mga single parents, ha? Need po ninyo ang tulong ng bawat isa. We are a family here. Amen po ba? So, our God is a father to the fatherless, a defender of widows. Is God in His holy dwelling? Ano yung holy dwelling niya? Pwede natin sabihin yung church. Pasok ka sa church, huwag kang lumayo. Kasi nandito si God eh. He's the father to the fatherless and defender of widows. God sets the lonely in families. Kung ikaw ay nalulungkot, may pinagdaraanan ka, siya ang maglalagay. Gia is your family. Amen po ba? Home is your family. He leads out the prisoners with singing. Yung mga nakakulong, dadali niya, masasaya na sila. But the rebellious, yung ayaw sumunod, doon sila, masusunog sila. Sun-scorched land. The invitation is for us to be in the church. And for those we know that are going through trials and testings in their marriages, they need to be in church. Agree po ba tayo? It is our responsibility as children of God to bring in other children of God to the saving knowledge of the Lord. Amen po ba? Kaya yung home, dapat pag pinasok mo yung home, ang bit-bit mo, kasi we produce our own kind. If you bring in families, ikaw families din ang bit-bit mo. Amen? So kailangan very strong tayo dito. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Ngayon, the family is under attack, pero maganda ang sabi ng Diyos, when the enemy comes in like a flood. Yung kama kasi na yan yung pinagtatalunan ng marami. Kasi pwede mong ilagay yung kama when the enemy comes in kama. Pero dito sa original sabi, when the enemy comes in like a flood, parang nilulunod tayo. Di ba? When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Ang families natin should be a standard sa mga panahon ito. Pag sinabing standard, banner, makikita ng mga tao, bakit sila nagsasucceed? Bakit masaya yung pamilyang yon? Bakit yung pamilyang ito ay palaging nasa church? Masaya. Parang tuwang-tuwa sila. And then malilig nila because they are serving the Lord together as a family. Magiging standard tayo laban sa kaaway. Amen po ba? Gusto nyo ba yon? So together, dapat ganyan tayo.